side, generating more than 600 jobs. Radyo Natin promotes economic activity in the countryside. Through radio programs and promotions, what used to be sleepy towns are now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence for the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. Radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo Natin. Radyo natin. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itama po ng mga oras sa buong kapuluan na alas 4 ng hapon, magandang hapon ng Central Mindanao. Ngayon ay araw ng Sabado, 25 sa buwan ng Hulyo, 2026 at ika-11 sa buwan ng Safar, 1448 sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon. At kami ho ay magati ng mga balita, kaganapan na sa loob at labas ng atin pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming broadcast media engineers, ganun din po sa aming admin officer, sa aming news head, sa aming news writer, sa ngalan po ni RN, na Mama Nuruni sa Mamintal Kusain. Ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama sa Arangkada Balita, Analiza Abbas. Manatili yung nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sama-sama tayo Bangsamoro.
At ngayon, narito na ang atin pong mga balita. Sa unang balita, iba't ibang libreng serbisyo ang pinagkaloob sa mga residente ng MBRH sa isinagawang KCC Barangay Caravan ngayong araw, July 25, 2026. Ito ay bilang bahagi ng Community Empowerment Program na naglalayong mapalapit ang pamahalaang naglalayong mapalapit ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan sa komunidad. Katuwang ng aktibidad ang tanggapan ni Deputy Speaker MP Romeo Quezema, Cotabato City LGU, Cotabato State University College of Law, Ministry of Health, Tabang BARM at 16 PCDG ng Armed Forces of the Philippines. Bukod sa libreng konsultasyong legal at serbisyong medikal, nagkaroon din ng libreng medical check-up, pediatric consultation o bigay na services ay at dental check-up, job opportunity assistance, libreng gupit, libreng reading eyeglasses at mga palaro at raffle para sa mga dumalo. Layunin ng programa na mapabuti ang kalagayan ng mga residente sa pamagitan ng pagbibigay ng madaling akses sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan, legal at pangkabuhayan habang pinalalakas ang ugnayan ng pamahalaan at ng komunidad. Sa iba pa nating mga balita, agad na nag-deploy ng humanitarian assistance and disaster response operations ang 57 Infantry Masikap Batalyon matapos ang pananalasa ng bagyong Quiapo kahapon na July 24, 2026. Tumulong ang mga sundalo sa road clearing operations sa South UP Maguindanao del Sur at Libak, Sultan Kudarat upang maibalik ang access ng mga emergency responders at relief vehicles. Nakibahagi rin sila sa pamahagi ng relief goods at paglikas ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha patungo sa mas ligtas na evacuation centers. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang 57 IB sa mga LGU at iba pang ahensya upang matiyak ang agarang pagtugon at tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng bagyo. At sa iba pa nating mga balita, mahigit 1,200 na kabataang Bangsamoro ang dumalo sa UBJP Youth Voters Education and Forum na isinagawa sa Bungaw, Tawi-Tawi bilang bahagi ng Voters Education Campaign para sa nalalapit na kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Sa forum, tinalakay ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng kabataan sa halalan at ang kanilang papel sa pagpapalakas ng demokrasya sa Bangsamoro. Ibinahagi rin ni UBJP Youth nominee Hadif Surfi Abbas ang kanyang mga advokasya at mga panukalang nakatuon sa kapayapaan o kapakanan ng kabataang Bangsamoro. Ayon na sa UBJP, layunin ng programa na mapataas ang political awareness ng mga kabataang botante at hikayatin silang maging responsable at mapanuri sa kanilang pagboto sa nalalapit na halalan. minutes makakalipas walas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City.
Ang oras na ito ay hatid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, ng Ultra Ace Ventures Corporation, Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Hatid din po sa inyo ni Honorable Ted Moinget, Municipal Councilor ng DOS Maguindanao del Norte, ng Ministry of Labor and Employment, Molibarm, na pinamumunuan ni Molibar Minister Dato Muslimin Bapa Mosema, at ang kanilang Director General Dato Suraba Butazil Jr. Ang oras ay hatid din po sa inyo ng Almia Computer Works, Bagwalaying in Clinic, Glang Eye Care Clinic, at syempre hatid din po sa inyo ng KCC Mall of Cotabato. 27 minutes mga kalipas walas 4 ng hapon. Samantala, tumanggap ang Cotabato Regional and Medical Center o CRMC ng 18.9 milyong pesos na pondo sa ilalim ng TDIF 2026 Supplemental Fund para sa pagpapatupad ng tulong medical assistance program at Mercury Drug Assistance Project. Kasabay nito, lumaho ka ang CRMC sa ceremonial turnover at paglagda ng Memorandum of Understanding na ginanap sa Cotabato City. Pinangunahan ni Medical Center Chief 2, Dr. Ismail R. Dimarin, ang delegasyon ng CRMC sa programa na dilanuhan ng mga opisyal ng MOH BARM, Bangsamoro Parliament, partner hospitals at iba pang stakeholders. Ayon sa CRMC, malaking tulong ang pondo upang mas maraming kwalipikadong pasyente sa Bangsamoro ang magkaroon ng akses sa mahalagang gamot at dekalidad na serbisyong medikal. Ang paglagda sa Memorandum of Understanding ay lalo ring nagpapatibay sa pagtutulungan ng mga ahensya para sa mas epektibong pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan. 28 minutes mga kalipas walas 4 ng hapon at magbabalik ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Makakalipas lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan.
impormasyon. Bisitahin ang official website ng moliportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya ka pan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pa-check-up sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba, Bapa? Maya ba sa pagkambitiatan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na nagutsyera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na nagutsyera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila, glangacc@yahoo.com. Ang ikanudon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, toner powder, toner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies.
Alimia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Alimia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Alamia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Alright, it's 37 minutes mga kalipas walas kuha ng hapon na nagbabalik ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Sabado, 25 sa buwan ng Hulyo, taong 2026 at ika-11 sa buwan ng Safar, 1448 sa ating pong Hijri calendar. At sa puntong ito, atin pong tanggapin ang pag-uulat. Andiyan siya sa kanyang kinaroroonan. Kaya Ma'am Noronisa Mamintal Kusain. Yes, Ma'am, iarangkada muna. Yes, maraming salamat kasabang RN Analiza Abbas at magandang hapon sa mga tagapakinig ng Arangkada Balita. Yes, Ma'am, go ahead. Wala. Okay, kung nakikinig si Ma'am Noronisa Mamintal Kusain, dial lang ulit dahil naputol ang linya ng iyong communication. $39 mga kalipas walas 4 ng hapon. At habang inaantay natin ang signal, ang tawag muli ng ating kasama diyan sa may kay Mama Noronisa Mamintal Kusain. Yan, at dial lang ulit, Ma'am. Okay, nagbabalik si Mama Noron sa kanyang report. Please come in. Yes, maraming salamat. How copy my signal? Okay na, Ma'am. Loud and clear. Okay, alhamdulillah. So, idinaos po ngayong araw, July 25, 2026, ang 5th Grand Reunion ng Watamama Silungan sa Radya Boyana sa Cotabato State University Gymnasium, Cotabato City, na may temang re-strengthening family relations through unity and solidarity towards peace and development. Inaluhan ng iba't ibang delegates mula sa 15 family clan na galing ang karating na rehiyon na tulad ng Soxargen at Region 12. Kabilang sa mga Yes, Ma'am. ng BTA na si MP Dato Faisal Randy Caron na siya rin kasalukuyang Watamama Silungan II, MP Attorney Omar Yasser Sema, former Congresswoman ng Juan Maguindana with Cotabato City, Vice Sandra Sema, Deputy Speaker MP Romeo Sema, MP Engineer by Ali Caron, former Vice Governor ng Dato Ahmad Ampatuan, Maguindanao del Sur Board
Go ahead, ma'am. Mahina yung signal ni Ma'am Nor. Yes, Ma'am Nor. Okay. Andyan pa ba si Ma'am Nor sa kanyang kinalalagyan? Oh. Okay, tawag lang ulit. Ma'am Noronisa Mamintala Kusain. Ayan, at naputol yung kanyang pong report dahil mahina po yung signal dyan po sa kanyang area. Alright, it's 42 minutes mga kalipas alas 4 ng hapon. Sa pagpapatuloy ng atin pong mga balita, habang inaantay natin ang muling tawag ni Ma'am Noronisa Mamintala Kusain. At samantala, umanib na sa Bangsamoro Federalist Party, BFP, ang mga alkalde ng mga munisipalidad ng Dato Piang, Dato Saudi, Dato Salibo, Dato Unsay, and Sheriff Saiduna Mustafa. Gayon din ang ilang mga vice-alkalde, mga konsihal, kapitan at kagawad sa isinagawang mass oath taking sa Maguindanao del Sur noong July 23, 2026. Dinaluhan ng 613 na bagong miyembro ng partido ang aktibidad na nagpapahayag ng malakas na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa mas matiwasay, mas inklusibo at mas mapagkaisang pamamahala sa Bangsamoro. 43 minutes mga kalipas alas 4 ng hapon at tanggapin natin muli. Oo. Si Ma'am Noronisa Mamintala Kusain. Yes, ma'am. Iarangkada mo na. Okay, naririnig na ba tayo? Okay na, ma'am. Go ahead. Oo. So, inuulit ko ang ating report. Dinaos ngayong araw, July 25, 2026, ang 5th Grand Reunion ng Guatemala Silungan sa Radya Boyan sa Cotabato State University Gymnasium dito sa lungsod ng Cotabato na may temang strengthening family relation through unity and solidarity towards peace and development. Dinaluhan ng iba't ibang delegates mula sa 15 family clan na galing sa iba't ibang lugar ng Bangsamoro Region at sa iba pang karatig na rehiyon tulad ng Soxargen at Region 12. Kabilang sa mga naging tagapagsalita sa programa ang kasalukuyang Deputy Speaker at Member of the Parliament ng DTA na si MP Dato Faisal Randy Caro na siya rin kasalukuyang Guatemala Silungan II, MP Attorney Omar Yasser Sema, former Congresswoman ng Juan Maguindanao with Cotabato City by Sandra Sema, Deputy Speaker MP Romeo Sema, MP Engineer by Ali Caron, former Vice Governor Dato Akmad Ampatuan, General de Sur Board Member Dato Norodin Ampatuan, Municipal Mayor ng Kadayangan na SDA Ban Dato Duma Mascud, nagpawang mga descendants ng Guatemala Silungan. Samantala, layunin na naturang pagtitipon na mapalakas ng samahan at relasyon ng magkakamag-anak sa pamamagitan ng pagkakaisa patungo sa kapayapaan at kaundaran. Mula rito sa Cotabato State University Gymnasium, ako sa radyo natin na Noronisa Mamintala Kusain. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Filipino. Sama-sama tayo Bangsamoro. Alright, maraming salamat po kay Ma'am Noronisa Mamintala Kusain mula dyan sa may CSU, Cotabato State University. Yan, at ginanap po kanina, yung reunion ng Watamama Silungan, Watamama Silungan descendants. At dumalo ang iba't ibang delegates mula sa iba't ibang bayan, mga kaibigan. 45 minutes mga kalipas alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy ng atin pong mga balita, mas maraming residente ng Dato Piang ang naka-avail ng libreng serbisyo noong ikalawang araw ng Give Heart Medical Mission
Kamakailan, maayos ang naging takbo nito dahil sa magandang koordinasyon kasama ang lokal na pamahalaan. Kasama sa ibinigay na tulong ang eye check-up, blood pressure check, bunutang ngipin, libreng gamot at pagtutuli. May libreng gupit din, rice packs at pagkain para sa mga pamilya. Pinangunahan nito ni Governor Dato Ali Mitimbang Sr., Vice Governor Hisham S. Nando at Representative Toto Mangudadato. Ayon sa kanila, siguraduhin ng pamahalaan na abot kamay ng lahat ang tamang serbisyong medikal para sa mas malusog na Maguindanao del Sur. 47 minutes makalipas walas 4 ng hapon. Samantala, nagkaisa ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at kapulisan sa isinagawang tree planting activity kamakailan sa Dato Blasinsuat. Kasama rito ang Maguindanao del Norte Provincial Police Office at ang mga kinatawa ng bayan na nagsama-sama sa Kapayawi area para sa pangalaga sa kalikasan. Ginanap ito bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-31 Police Community Relations Month ng PNP. Pinaunahan ito ni Major Raida Tumawi sa Sinsuat kasama si Lieutenant Colonel Jeff Richard Manugora ng pulisya. Nariyan din ang mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 5, iba pang puwersa ng ProBar at ABC President Muhammad Sinsuat Jr. Ayon kay Captain Steffi, sa langgit ng ProBar, ikinatuwa ni Regional Director Brigadier General Christopher Abesha ang matagumpay na pagtutulungan. Kilala ang Dato Blasinsuat bilang fishing capital at isa sa pinakatahimik na bayan sa Maguindanao del Norte. 48 minutes makalipas walas 4 ng hapon. Magbabalik ang Arangkada Balita, makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito.
bisitahin ang official website ng moliportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bye, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitiatan na mapakay at daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na nagutsera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na nagutsera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Ang ikanudon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies.
Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Radyo natin. 57 minutes mga kalipas walas 4 ng hapon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Sabado. 25 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. At ay kalabing isa sa buwan ng Safar, 1448 sa ating pong Hijri calendar. At ngayon, dumako na ho tayo sa ating pong balitang nasyonal. Nilinaw ng Philippine National Police nitong Sabado na walang ipatutupad ang nationwide gun ban kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Gayunman, iginiit ng pulisya na mananatiling ipatutupad ang mga umiiral na batas, lokal na ordinansa at security protocols. Ayon sa PNP, mahigpit nitong ipatutupad ang mga pagbabawal sa pagdadala ng baril at iba pang armas sa mga itinalagang security area at iba pang lugar kung saan otorisado ang naturang restriction. Hinimok din ng ahensya ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa opisyal na mga channel ng PNP at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan. At tiniyak naman ng PNP na nakatuon ito sa pagpapanatili ng ligtas, maayos at mapayapang pagsasagawa ng SONA habang iginagalang ang karapatan ng publiko. Samantala, lumakas ang bagyong Quiapo at isa na ngayong typhoon kasabay ng paglapas nito sa Philippine Area of Responsibility nitong Sabado, July 25. Ayon sa pag-asa, bandang alas 3 ng madaling araw, lumabas ng PAR ang bagyo at huling namataan sa layong 320 kilometro kanluran ng Basco, Batanes. Taglay nito ang 120 km per hour na lakas ng hangin at pabugsong hanggang 150 km per hour. Samantala, nanatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, kanlurang bahagi ng Babuyan Islands, hilagang kanlurang bahagi ng Cagayan, hilagang Apayao at Ilocos Norte. Naasahang kikilos ang bagyo patungong southern mainland China kung saan posibleng mag-landfall bago humina. Samantala, patuloy ring magpapaulan ang habagat sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang lugar sa Mindanao. Alright, wala na ho tayong oras at bago tayo magpaalam,
Dumako muna tayo sa lagayan ng atin pong panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. Hatid ng hatid ng Ministry of Science and Technology MOST PARM na pinamumunuan ni Minister at Member of Parliament Bailing S. Mantawil at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakuha. Sa lagay ng ating panahon, kasalukuyang nakakaapekto sa buong rehiyon ng Bangsamoro ang habagat. Inaasahang magiging maulap ang kalangitan sa mga probinsya at lungsod kabilang ang Basilan, Tawi-Tawi, Lado del Sur, Maguindanao del Norte, Cotabato City at Maguindanao del Sur. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat. Paalala rin sa publiko maya panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan. Ang hangin ay mula sa timog kanluran hanggang timog silangan, mahina hanggang katamtaman ang lakas. Ang alon sa baybayin ay umabot sa katamtaman hanggang maalon. May taas na 0.6 hanggang 2.1 metro. Samantala, sumikat ang araw kaninang 5:35 ng umaga at lulubog ang ngayong 6:04 ng gabi. At yan po ang lagay ng ating pong panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato, hatid ng Ministry of Science and Technology MOST PARM na pinamumunuan ni Minister at Member of Parliament Bailing Mantawil at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakuha. Hatuwang ang Radyo Natin FM Cotabato City, maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Alright, wala na ho tayong oras sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-25 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Bago tayo magpaalam, hello sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay dito sa arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Hello sa ating pong mga taga-subaybay. Hello kay Atin Rida Udasaan. Oo, dyan sa may Lugay-Lugay area. And hello kay Miss Sambay Adam ng Takurong City. Hello kay Miss Agira Ibay ng Sapar Matanong Maguindanao. Kay Ate Samira Tumagantang Ibrahim and family. Alright, ayan po ang kabuuan ng ating pong mga balita. Arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Sabado. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming admin officer, and of course sa aming broadcast media engineers, sa aming news writer, sa aming news head. Ayan, sa ngalan po ni Ma'am Nuruni sa Mamintal ako sa na hindi ho natin nakasama ngayong araw. Ako po muna ang inyong pansamantalang nakasama sa arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Hanggang sa muli ho, ako po si Annaliza Abas. Sa ganito pa ring oras at himpilan, manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Pitong 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw, Lain-lain nga tinog, magkadurog-nilain na panlantaw, iba't ibang balita, isang bansa. lain-laing balita sa usa ka nasod, lain-lain nga hambal, isa kapungsod. magkadurog-nilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin
Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio Tagapakinig. Mukha lang akong gagawa ng reseta. Sa pag-imbit. Mukha lang akong gagawa ng reseta pero hindi po ako doktor ha. Pag-uusapan natin itong napakalawak na talakayin tungkol sa ating pinagkukuha ng enerhiya dahil sa ilalim po ng Philippine Energy Plan for 2023 to 2050 napakarami pong mga diskusyonan na dapat talakayin, partikular dito po sa sektor ng renewable energy. At unang tanong po namin, nasaan na nga ba po ang ating gobyerno, ang ating tahakin para sa paggamit ng solar energy? Malaki na rin ba ang naitulong nito para maabot ang target ng gobyerno na mas maraming malinis na pinagkukunan ng enerhiya ang ating mga kababayan para sa susunod na mga taon? Tama ka, Sherwin. Malaki na ang naging pag-unlad ng solar energy power sa Pilipinas sa nakalipas na ilang taon mula sa pagiging maliit na bahagi lamang ng ating power mix. Ang solar ngayon ay isa sa pinakamabilis na lumalagong renewable energy technology sa bansa. Mm-hmm. Sa kasalukuyan, ang solar ay may higit 3,000 megawatts na installed capacity at patuloy pang dumarami ang mga proyekto na nasa under construction at development stage. Nakikita din natin na ang patuloy na pagpasok ng mga pribadong pamumuhunan ng solar energy sa ating bansa ay dahil sa magandang polisiya ng Department of Energy. Isa na rito yung Green Energy Auction Program natin kung saan pinapabid out ng gobyerno yung solar capacity at a ceiling price. So competitive ang auction natin at discover ng price dito dahil nagpapababaan ng mga bidders dito. Isa rin sa mga isinusulong natin ay ang net metering program. So para ma-empower po lahat ng consumers natin na gumamit ng solar energy sa kanilang mga bubong at pwede rin nilang itong ibenta kung sakaling meron silang sobra sa mga na-generate nila sa kanilang solar rooftop facility. Mm-hmm. So mahalaga yung papel talaga ng solar upang makamit yung ating pambansang target gaya ng banggit mo. 35% renewable energy share pagsapit ng 2030, 50 naman pagsapit ng 2040. Alinsunod nga yan sa ating Philippine Energy Plan. Noong 2025, tumaas tayo from previously 22% lang yung renewable energy share, ngayon 25.4% na. Dito sa 25% na to, 4% dito yung share ng solar technologies. Gayunpaman, hindi lamang solar yung solusyon. Ang target na ito ay makakamit sa kombinasyon ng solar, sa wind, hydro, yan po yung mga renewable natin, geothermal at biomass. At syempre yung patuloy na pagpapalawak ng transmission system natin at energy storage. Kasi ang solar, isa sa pinakamabilis na maipatayo ito na renewable energy technology. At kaya malaking bahagi nito yung kailangan natin sa ating energy transition. So sinasabi nyo kanina, Sir Mr. Neri, na in 2025 parang nasa 22% lang yung gumagamit ng solar. 2024, yeah. Then 2025, 25.4. 25.4. So may 2 or 3% na itinaas na rin kahit papaano. At nagpapakita ba to ng interest ng publiko na kino-consider na ngayon yung pag-shift mula dun sa traditional na paggamit o pinagkukunan ng mga kuryente, na ngayon gusto na nila na matikman din yung libre na enerhiya na nanggagaling sa solar? Tama po. Gusto ko lang linawin na hindi to specific lang sa solar yung pagtaas ng 22 to 25, but it's a combination ng renewable energy technologies, yung lahat na nabanggit ko kanina. Pero tama ka,
lalo na itong recent na global crisis natin, na ipakita dito na isa sa mga malaking nag-import ng solar energy, solar modules at solar technologies ay ang bansang Pilipinas. Pangalawa ito sa Netherlands. So sa buong mundo, isa na tayo sa pinaka mabilis na mag-adapt ng solar technology. And speaking of this, marami pa rin po ba tayong mga solar power project na itatayo sa mga susunod na mga taon? At ano po yung mga gagawin pa ng gobyerno para mapabilis? Kasi alam nyo naman, pagdating sa bahay, di ba sinasabi sa community na parang ang hirap naman pa-solar dahil ang dami daw requirements, ang dami mga requisitos, kailangan pa humingi ng mga permit sa barangay, ganon. So, ano po yung mga ginagawang paraan ng pamahalaan para mas lalong mapalapit yung gantong klase ng serbisyo at teknolohiya para sa ating mga kababayan? Okay, sure. So batay sa kasalukuyang pipeline ng Department of Energy, halos doble ang inaasahan natin na papasok galing sa solar energy capacities. So from 3 gigawatts, 6 gigawatts in 2 years' time. So by 2028, in-expect natin na ganito kalaki pa yung papasok from solar. Kabilang dito, dahil ito sa mga proyekto ng gobyerno, kabilang dito yung pag-liberalize natin ng foreign ownership. Ibig sabihin, sa renewable energy sector, upang mahikayat yung maraming dayuhan na mamuhunan dito, allowed na silang maging up to 100% owner of that company. Meron din programa ang DOE na tinatawag na Energy Virtual One-Stop Shop. Ito yung kung saan pinagsasama-sama yung iba't ibang permitting agencies sa iisang digital platform upang mabawasan yung processing time at syempre yung red tape. Tapos syempre patuloy pa rin yung pagpapabilis ng DOE ng mga proseso sa pag-secure ng mga kontrata at mahigpit na monitoring ng mga milestones ng mga projects na yon. Katunayan, bumuo yung DOE ng task force. Ang tawag dun sa task force ay Task Force 200. Kung maalala mo, last year may SONA ang ating mahal na Pangulo. Yung 200 projects na priority ng DOE, yun nanggaling po doon sa SONA yon. So ang ginagawa ng DOE, aktibo siyang nag-i-intervene sa mga iba't ibang agencies para matugunan yung mga bottlenecks at kinakaharap ng mga proyekto ng renewable energy. So kasama dito yung DA, Department of Agriculture, the LGUs, NGCP, upang ma-resolve yung mga usapin ng land access, environmental clearances, kasama na rin yung transmission connectivity. Yun naman sa isang programa ng gobyerno, yung net metering program, nagsagawa yung DOE, DPWH, and DILG ng Joint Memorandum Circular. Ang intention nito ay para ma-streamline yung proseso ng pag-apply ng net metering program at magkaroon ng mas mabilis na proseso at mas kaunting requirements. Standard na po yung requirements dito. So inaasahan natin na mas marami pong mga consumers natin yung sa mga tahanan nila na magpapaput up ng net metering. Nako, exciting. Ito na exciting part pero magkakaroon muna tayo ng commercial gap. Pero dahil nga mas gumaganda na at mas bumibilis na yung serbisyo para maka-access yung ating mga kababayan sa malinis at renewable energy, ngayon maya-maya malalaman natin kung ano pa yung mga karamihan na dapat nating alalahanin, lalo sa mga i-remind natin ng Department of Energy, yung ating mga kababayan na eksperimento na mga naglalagay ng sarili nila ng mga panel na akala nila DIY. Oo, mga DIY na mga style. Baka mamaya ikapahamak natin to. Pero tatalakayin natin sa pagbabalik po ng ating programang Energy Power. Energy Power. Magbabalik ang Energy Power.
kasama si Sherwin Alfaro. Magbabalik ang Energy Power kasama si Sherwin Alfaro. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, GZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. GZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Nagbabalik ang Energy Power! Samahan si Sherwin Alfaro para mas lalo nating maunawaan ang mga napapanahong isyu, programa at proyektong may kinalaman sa enerhiya sa ating bansa. Ito ang Energy Power! Energy Power! Energy Power! Siyempre kasama nyo pa rin po Sherwin Bata Alfaro at siyempre kasama pa rin natin ang Division Chief ng Solar Energy Management Division ng Renewable Energy Management Bureau ng Department of Energy, si Mr. Edward Neri. Sir Edward, welcome back. Thank you, Sherwin. Ayan, tubig lang ang pahinga mo ngayong hapon. Kasi dire-diretso itong talakay natin. Dahil sa Lunes, sona na ng Pangulong Bongbong Marcos. At isa sa mga maaring maging highlight. Siguro itong usapin tungkol sa paghahanap natin ng mas sustainable, mas reliable at mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya gaya ng solar power. Ngayon po, ito yung agam-agam ng marami. Dahil sa dumadami na daw po itong ating mga solar plants o power plants, kaya pa bang saluhin to ng ating mga power grid at hindi ba tayo magkakaroon ng problema kapag maulap o umuulan sa ating pag-harvest ng araw, ng kuryente mula sa araw? So, natural naman talaga na variable yung solar dahil sa nakadepende nga ito sa sikat ng araw. Ngunit ang intermittency nito ay isa sa technical na hamon na matagal nang tinugunan ng mga modernong power system sa buong mundo. Ang mahalaga ay hindi lamang ang pagdaragdag ng renewable energy plants, kundi ang sabayang pagpapalakas ng ating transmission network at ito yung grid technologies. Kaya isinusulong ng Department of Energy yung Smart and Grid Plan. So isang pangmatagal